Pinitas ko na ho yung mga pwedeng pitasin sa akin hong mga pananim. Dahil pauwi pala kami ng Bulacan, ayan, nilinis ko muna yung aking motor. Nagluto din ho kami ng aming tanghalian na masarap na bulalo na kalabaw. Hay mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa aking buhay probinsya. Ngayon araw ay samahan niyo ho ako mag-harvest ng mga gulay, prutas. Gagawin din namin yung aking lutuan at magluluto ng aming pananghalian. Kasarap talaga mag-harvest ng mga gulay, lalo na ho pag sarili mong tanim. Yung iyong pagod at pinaghirapan sa mga gulay ay mawawala dahil sa pag-harvest kasi nagbunga na yung iyong pinaghirapan. Ayan at una ko nga ho palang ini-harvest yung hong upo. Susunod ay pupitas lang tayo ng mga kaunting kamalansi. Pagtapos din sa kabila ay pupunta naman ako doon sa kabila sa may sitawan. Dahil mag-harvest naman ho ako ng kamatis. Dahil mga hinog na yung kamatis ko ay akin na ho siyang harvestin. Mura ang kamatis ngayon kaya akin muna siyang pinapahinog diyan sa puno. Pag naman ho mahal at pwede natin maibenta ay hindi ko ho siya pinapahinog. Yung konting niba pala, ang konting dilaw ay pwede nang pitasin lalo na ho pag pambenta. Pero pang panggulay lang, pang gisa-gisa ay pwede ko ho siyang pahinugin diyan. Hanggang nantayin natin yung presyo ay gumanda. Ay kung hindi naman ho talaga pitasin na lahat, ay akin ho siyang dinadried kamatis. Inabot na nga ako ng damo diyan mga katros. Susunod ko na lang ho tatabasin yung mga damo. Yun naman sa may mga puno ay halos malinis pa mga katrops. Hindi pa siya naagawan ng mga nutrients. Doon lang ho sa palibot. Sa pagkakaganda ho ng ating mga bunga ng kamatis ay pagkakalaki. Isang kamatis lang ay pwede mo na ipanggisa. Dalawa, tatlo ay pwede mo pang sinigang. Pag nagbunga na yung mga kamatis mga katrops, medyo may katagalan din ho yan bago mahinog. Kaya ngayon pa lang tayo makapag-harvest ulit. Tapos pinasyalan ko yung aking pakwan. Kaso lang habang tinitignan ko ay hindi sa sinasadya. Pag angat ko ng pakwan, pagpitik ko ay bigla ho siya napitas, ay hilaw pa. Kaya ako'y nang hinayang. Pero okay, hindi ko naman yan sasayangin. Dahil pag uwi ko ng kubo ay akin ho siyang titikman. Tignan mo na nga yan ating pakwan mga katrops. Kaya hindi ho masyado naglakihan yan ho mga bunga. At dahil wala pang mapula sa ating siling view, ayan, pupitas muna tayo ng pangsasawan. Kahit kulay green ay pwede na. Medyo sariwa nga lang ang lasa. Ako'y kukuha na din ng siling panigang para paniguradong buhay masasaya pag nasa feeling ko. Ay, biro lang no, ako'y makapamitas na mga katrops. Agad ako'y umuwi na ng kubo para matikman yung hindi sinasadyang napitas na pakwan. Sa pagkakasarap iluto niyang upo. Ano palang masarap na luto diyan or anong luto ang ginagawa nyo diyan pag upo ang meron kayong gulay. Tapos may kamatis ay pagkakasarap yata ang bulang lang niyan, lalagyan mo laang ng pinitpit na luya. Dahil maliit ho, inagamit kong kutsilyo, ayan, ay naputok yung ating pakwan dahil hilaw pa din talaga. Dilaw pala yung ating pakwan mga katrops. Kung mapapansin nyo yung kulay niya ay maputlang dilaw pa. Pero nung akin natikman ay may katapisan din, ay pwede na. Para siyang singkamas pag aking kinakagat ay malutong-lutong. Ay parang kasarap isaw-saw din sa bagaong. Pero lasang pakwan siya mga katrops. Yun yan talaga ay kulay dilaw. Pauwi pala kami ng kuya ng Bulacan mga katrops. Kaya biglang sinipag maglinis ang motor. Ito pala yung ginagamit kong pang car wash sa akin motor. Pang motor wash pala. Ito hong high pressure water gun ng Kilat. Madali lang ho siyang iset up mga katrops. Isasaksak mo lang sa 220 volt. Ay anlilinis ka na ng iyong motor. Sigurado pa na malilinis talaga ang iyong motor. Sa pagtanggal ho niya na inyo ho yung ididiin sabay pa iikutin. Pag umuulan talaga din sa bukid mga katrops ay ganyan talaga kadumi yung aking motor. Ay hindi pa nga madumi yan ng sobra lalo na't pag nag-araw-araw ang ulan. Paniguradong sobrang dami ng lupa. Kaya napa-order na ako sa Kilat ng pressure washer gun. Para kahit din sa bukid ay nakakapaglinis ako. Kahit umulan lang ng isang ulan ay makakapagbuga na. Di tulad nung wala ako niyan ay talagang umaabot ng ilang araw yung dikit ng lupa sa aking motor. Para hindi pala kayo mahirapan maghanap niyan mga katrops. Ay akin na lang ho yan ilalagay sa yellow basket. Ay diyan nyo na lang ho i-check. Na-adjust din ho yung buga ng kanyang tubig. Ay depende na lang ho sa inyo kung ano ho ang inyong gagamitin. 220 volts na ho yung aking in-order. Ito na ho yung aking motor ay poging-pogi na naman. Nung malinis, ayan, dinadiretso na namin gawin yung aking lutuan. Pinaplatadahan na pagkatapos mahalo block. Yan kasi yung lutuan ko talaga dyan mga katrops. Yung kanyang pawid ay sadyang nilipad ng malakas ng hangin. Yun naman hong lutuan dahil ho coco lumber lang iyon at nababad sa baha, ayun nasira na din. Bago ho yan, ako muna ay magpapalambot ng karne ng kalabaw. Dini muna ako magluluto sa ibaba, nasira na din yung lutuan ko, nahati sa dalawa, nabaak sa gitna
na. Ayan, ako'y maglagay ng talyas at lalagyan ko ng tubig. Dahil diyan ko ho iluluto yung bulalong kalabaw. Akin muna siyang hihiwain o i-slice ng tama lang ho sa laki. Hindi ho ganun kalalaki. Yung sakto lang para ikay mahalin ko. Ay, biro lang Pagkatapos ko mahiwa, ay akin lang ho siyang huhugasan hanggang sa mawala ho yung mapula. Tapos isasalang ko na siya sa pamalakasan nating lutuan. Yan na din yung mga nababad natin pinolik no nakaraan. Gagawin ko na din ho siyang panggatong. Ay sa pagkakaalab ho niyan, I love you. Ay, pira lang. Nang kumulo na ho, ay lalagyan ko ho siya ng luya. Akin ho itatapon yung unang kulo. Tapos papaltan ko ho siya ng tubig at yun na ho yung gagamitin ko pang sabaw ng atin bulalo. Ay sa pagkakainit pala, ay nasala nga pala iyan o sa malakas na apoy. Akin na ho siya nilagyan ng panibagong tubig. Yan na ho yung gagamitin natin pansabaw. Naglagay lang ako ng sibuyas, bawang, dahon ng sibuyas at pamintang buo. Pag nagluluto ako ng bulalo ay lagi ho ako talaga naglalagay ng pechay bagyo. Magdadagdag na rin ako ng repolyo. Kalahati lang para hindi ho ganun kadami. Pag nagluluto ako ng bulalo ay lagi ko ho siya nilalagyan ng piritong bawang. Kaya habang pinapakuluan natin at pinapalambot yung karne, ayan nagsalang na ako ng langis sa panibagong talyase. Akin lang siyang pipirutuhin hanggang sa mag golden brown. Tapos binalikan ko na yung akin niluluto. Naglagay ho ako ng beef cubes. Maglalagay din ho ako diyan ng mais na dilaw. Pwede rin ho yung mais na puti. Depende na lang ho sa inyo kung ano yung available. At nung malambot na yung karne, ayan, lalagyan ko ho siya ng madaming siling panigang. Yung akin ho napitas kanina. Susunod ko na din ho yung repolyo at saka ako pechay bagyo. At pagluto na mga katrops, yung huli kong ilalagay, yung pinirito ko kanina na may langis na bawang, ay ilalagay ko ho yan diyan sa ating bulalo. Akin lang pakukuluan na isa, tapos sa akin ang hahanguin. Isa din ho kasi yan sa nagpapasarap sa aking bulalo. Kaya ano naluto na, tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghali ay bulalong kalabaw. Pag ganere ho talagang pagod ka sa trabaho, mapabukid man yan or ano, ay masarap talagang humigop na mainit na sabaw. Kaya masarap talaga mag-ulam na meron hong sabaw. Sa paghigop mo palaang ay napapawi na yung iyong pagod. Parang nakakapahinga ka na rin. Sabayan mo pa ng sausawan na maanghang na patis labo. Kahit green pa yung sili ay maanghang na. Kaya pwede na rin siyang gamitin pang sausawan. Isa pa sa masarap kumain ng bulalo, yung malambot yung karne, yung hindi ka mahirapan kagatin. Talagang mapapasabi ka diyan ng extra rice ng only rice. Isa sa masarap kumain sa bukid mga tropes, lalo na hot pagsama-sama at sabay-sabay kayong kumakain. Ikaw na talagang bahala sumandok. Kung gusto mo na manghang at hindi manghang na sausawan, pwede kang gumawa ng sausawan mo, lalo na pag gusto mo yung sobrang anghang. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love, love!